Hello guys, for today's video ay magdi-DIY LCD replacement ako ng Oppo A5s. Ito nga pala yung dati kong cellphone, may basag at may tama na yung LCD niya. Ito nga pala yung mga gagamitin kong pampalit sa LCD ng aking cellphone. Nabili ko nga pala ito sa Lazada ng 300 pesos plus lang. Ang unang gagawin ay kumuha tayo ng SIM ejector pin. Pagkatapos ay tusukin natin at tanggalin natin yung SIM tray at yung SIM card. Pagkatapos natin tanggalin ang SIM tray, ang isusunod naman natin na tatanggalin ay ang back cover niya sa likod. Gagamit pala tayo ng triangle pry tool para nga pala siyang guitar pick. Dahan-dahan nga pala natin iaangat yung back cover niya paikot para matanggal siya sa pagkakadikit niya. Dito naman sa part na ito ay kailangan natin i-disconnect ang cable ng fingerprint sensor niya. Pagkatapos ma-disconnect yung fingerprint sensor niya, ay kailangan natin tanggalin yung mga tornilyo niya isa-isa dito sa likod. Kailangan nga pala natin gawin ito para mahiwalay natin yung case niya dun sa may motherboard. Dito sa part na to ay natanggal ko na yung mga tornilyo niya. Ang susunod ko naman gagawin ay kailangan linisan at tanggalin yung mga dumikit na glue para mamaya kapag nilagay natin yung back cover ay nakalapat siya. Dito sa part na ito ay malinis na siya. Ang susunod ko naman na gagawin ay kailangan i-separate ko yung pinaka back case niya at ang motherboard para lumitaw yung battery niya. Nagamit pala tayo uli dito ng triangle pry tool para madali natin silang maiangat at mapaghiwalay. Dito napaghiwalay na natin yung motherboard at back case niya. Susunod naman ay kailangan i-disconnect at tanggalin yung battery niya. Susunod naman natin gagawin ay i-disconnect yung wire ng sirang LCD niya. Pagkatapos nating ma-disconnect yung wire ng LCD niya, kailangan naman natin i-separate yung motherboard sa pinaka LCD niya. Gagamit nga pala ulit tayo ng tools dito para madali nating matanggal. Dito na paghiwalay na natin yung motherboard at LCD niya. Ngayon naman ay kailangan linisin at tanggalin yung mga glue sa pinagdikitan ng LCD. Dito sa part na ito ay kinuha ko yung LCD na ipapalit ko. Tinanggal ko nga pala yung plastic sa butas ng camera lens. Ngayon naman ay maglalagay tayo ng glue paikot sa paligid ng pagsasalpakan ng ating bagong LCD. Pagkalagay natin ng glue, sunod naman ay kailangan natin ipasok sa butas yung pinaka-wire ng LCD. Pagkatapos ay kailangan natin idikit yung pinaka-LCD niya sa motherboard. Diinan natin ng konti para dumikit at maglapat siya. Pagkatapos nating mailagay yung LCD, kailangan naman natin i-connect yung wire niya sa motherboard. At isunod natin ilagay yung battery at i-connect din sa motherboard. Pagkatapos mailagay yung battery, kailangan muna natin siya i-power on para makita natin kung gumagana yung LCD na nabili natin. Dito sa part na ito, gumagana naman yung LCD pero kailangan pa rin natin ma-try yung screen niya kung responsive at walang ghost touch. Buti naman maayos yung LCD na nabili natin. Ngayon naman ilalagay ko na yung back case. Kailangan maayos at nakalapat din siya kapag nilagay natin. Dito pala sa part na ito na ilagay ko na yung SIM at SIM tray niya. Ngayon naman ilalagay ko na isa-isa yung tornilyo niya. Pagkalagay ng mga tornilyo, ngayon naman ay maglalagay na ako ng glue sa paligid ng back case niya para mailagay ko na yung back cover niya. Ito na yung huling gagawin natin. Ilalagay ko na yung back cover niya. Pero bago yan, kailangan muna natin i-connect yung wire ng fingerprint sensor niya. Pagkalagay ng fingerprint sensor, dito ay dinikit ko na yung back cover niya. Kailangan nating ilapat at idiin para dumikit siya. Maraming salamat sa Panginoon at naging successful nga pala yung DIY LCD replacement natin. Maraming salamat din pala sa mga nakapanood ng video na ito. At sana may natutunan kayo. God bless us all.